Good morning. Day 5 na natin na ngayon nung ating GS Villa dito sa Biday. Bali, tapos na nila doon sa may Eco Haven na malagyan ng roofing. Ngayon, dito naman sa may Matims, itong 10 units na staycation. Nakapag lagay na sila ng roofing, tapos nagkikrimp na. Ginagawa niya, nagkikrim siya nung standing seam natin. Ayan sir, 90 degrees. Tapos dito sa harap, naka ano na siya, naka 180 na to. Ito naka 180 na, tapos atras tayo dito, naka 90 pa lang. So, i-bend pa ito. Yun yung ginagawa niya dito. Nag-ano siya, 90. Pero dito, naka 180 na kasi lalagyan na nitong support flashing or buttons. Nakakulay din nitong yero. Tapos ito, bubble insulation. Yan, kung mapapansin nyo dito, finold nila upward ng 1 inch, half inch to 1 inch para hindi pumunta dito sa loob yung tubig. Tapos meron silang nilagay dito na buttons. Tapos doon nilalagyan nila ng butyl tape. Butyl tape ang tawag dito. Pagka tinanggal mo tong puti niya, rubberized na, parang ano siya, pang bulkasil rubber. Then bago ipatong itong support flashing or buttons, para yung tubig na galing dito hindi pumasok dito sa may ilalim ng buttons. Pero kahit may makapasok man konti, meron pa itong na fold upward na ito para hindi pumasok dun sa loob ng building. And then after malagay itong buttons, lalagyan pa dito ng flashing. Kaya may guhit dito. Yung guhit dito, i-grind to. Yun yung ginagawa niya dun sa dulo. Doon. I-grind. Tapos ipapasok yung kalahati ng flashing and kakaisilan. Papademo natin mamaya doon kung paano gawin. Ayan. Support flashing. Tapos dito, ang tawag naman sa moldings na ito is receiver trim. Receiver trim para dito sa dulo, receiver trim or parang end molding bago i-install itong unang panel. Para dito siya ilak dito sa side para may support siya dito sa gilid. Hanggang doon sa dulo. So ito naka 90. Yes. Na-install na lahat ng standing seam. Tapos kung mapapansin nyo dito, itong nasa taas na naka-slope na yan, sobra yung yero. Sobra yung sukat. Kasi itong yero na to, hindi ito originally dito talaga naka-cutting list. Itong mahahaba na ito, ang
pwesto talaga dito dun sa kabilang building. Dun sa may tawag dito, dun sa may Eco Haven, para dun sa wall niya. Pero dahil dito hindi maiwasan sa site na may revision, ang sinukat lang namin dito kasi mula dito na part sa dulo na Perlina or dito hanggang dun sa may inside gutter, dulo to dulo dito na dulong Perlins, tsaka dito na Perlina. Ngayon ang nangyari, may revision doon sa ano nila, sa design nila, dinagdagan nito itong tubular dito. Yan, dinagdagan, so nag-extend. Ito yung end nung sukat namin, nag-extend sila dito. So nabitin ng 30 or 30 cm yung original na yero dito. Pero dahil dun sa kabila, may revision din. So pinagpalit na lang namin yung roofing dito, tapos yung gagamitin namin na wall cladding sa kabilang building. Kaya sobra dyan. Kasi sobra din sa kabila. So, yun. May naging revision man doon sa harapan nitong Martins building. May napagkunan naman kami nitong yero. Kinuha namin doon sa Eco Haven. Dito lang sa kabilang building nila. Tapos dito nilagay. So, puputulin pa rin doon sa may taas ng siguro nasa 80 yung puputulin. Tapos, yun na yung magiging waste. Ganon din doon sa kabila. Waste pa rin naman yun. Ito yung mga unforeseen na problema, yung mga revisions. Pero ang importante doon, dapat mabilis kang mag-isip and meron kang pagkukunan din ng mga materyales na hindi na kailangan mag-order ulit or gumastos ulit. So yung nangyari dito. So naglalagay pa lang sila ng fascia board para dun sa harapan. Next natin itong sa dulo. Ang tawag dito, ang tawag naman dito, inside gutter or valley gutter. Depende na lang sa prepare ninyo. Kasi pwedeng valley gutter kasi dalawang dalawang yero na magsasalubong, or inside gutter. Stainless type inside gutter kasi maganda ang stainless para sa mga hindi mo nakikita or nasa loob, yung mga tatakpan na, kasi mas maganda yung materials ng stainless. Then stainless, tapos ang tawag dito sa uno dito, yung pinatong starter clip. Yung starter clip na yan, para yan dito, ayasin natin yung zoom, para dito magfo-fold itong standing seam natin para kumapit siya. So, yan. Starter clip, then itong yero, ito receiver trim, magkabilaan yan. Tapos yung yero natin, tsaka ikikrim. Tapos ito yung Wafartex. Tapos dito sa side, dito, yan na yung nilalagyan nila ng end flashing. So, sampalan natin. Saan na yung end flashing? Ayan, yung mga end flashing, itong may hati doon sa gitna. So, lalagyan pa dito ng yung buttons, yung parang nilagay doon. Tapos, tsaka ipapatong yung end flashing dito, or itong wall flashing dito.
another problem. Dito, naka 230. 230. Ang kailangan dito, 290. So, may sobra naman na isang piraso. Dito kami kukuha ng mga 2 piraso ng ata to. Dalawang piraso. Yung mga yan, hindi na, Dito pa, sukat. 270 lang ito dito sa maliit doon, anong nilagay ninyo? Pasok dito sir. 270. 270. Tama. Kasi ano dito lang ito Yan, Tapos, 320 to sir. ilan dyan? 320 to. Yan 320. Yun lang ang sumala sir. No? Tingin ko 330 din to. Itong 320. 2.3 na to. Tingin ko mali siguro yung pagkaka-redraw. Tingin ko mali yung pagkaka-redraw dito. Dito sa 320. Ay 230. 230 dapat. Ang alam ko dito baka 3.2 ito. 320 siguro to. 30 meters mismo. O di 330. Oo. So, meron tayong pagkukunan na 2, kulang ng 3. Putik. Hindi. Ayaw ko dito kung baka magpasobra dito. Ihuli nyo na lang muna. Pupunta yun doon Ihuli nyo na lang muna kasi baka meron pa tayong pagkunan kasi 3 piraso na lang naman eh. Pero ito putulin ko na sir para mali-out yung 2. I-verify mo muna sir kung ano. Kasi baka mamaya may panggamitan ka ng mahaba eh. Pero kung wala na, pwede na putulin. Tapos, yung mahaba. 2 yung 2 yung makukuha doon. 2. Ito dito. Pasok itong 220 dito. Itong dito sa kabila, doon, kabilang side. Oh. Tigli 5. Oh, 230. Tapos eh. Nagsala sila dito. Hindi pa kompleto. Tapos ang mahirap din kapag ka ni-redraw. Baka ang tingin ko talaga ito, baka 330 ito. Hindi 2.3 o di kaya baka 320. Tapos eh. Pero kung wala nang panggagamitan ng isa, putulin mo na lang tapos antayin na lang natin baka may mas sumobra din eh. Kasi pwede namang ihuli kasi hindi naman siya critical dito. Tsaka buti yung maigsi lang. Hindi yung ganito kakahaba. Mas malala to. Di kayo yung isa dun sa Eco Haven. Hindi, malay mo sumubra sa siding. Kulang pa rin kung isaktuhan lang din yung siding doon. Ito sumubra ng 2. Hindi, isa lang. Kasi gingamit 0-0 isa lang. Kasi pwede naman yun. Baka sumobra din dun sa siding. So baka may sumobra ulit. Pwedeng ilagay doon. Kasi wala na yung taong nagsukat eh. Grind. So, yun yung mga unforeseen problems. Kailangan lang mabilis kang magdesisyon kung paano susolusyonan yung mga problema. So, as of now,
okay naman na lahat. May mga minor to major problems pero lahat naman ng problema nasusolusyonan eh. Mahirap nga lang yung iba. Ito yung sa eco cabin natin. Yan. Tapos na sila dyan. So lalagyan na lang yan ng mga sidings. Yan. Dito sa likod. Dito banda. Dito. Lalagyan ng sidings. Then mga flashing niya. So yan. Sana may sumobra doon sa sidings. Tapos para may magamit kami dito na part. Kasi doon sa sukat, ang nalagay lang 2.3. Pero dito sa actual 3.8. Ay 2.8. So, bitin ng 50 cm. Pero may pagkukunan naman, meron kami ditong isang sobra. Ito. Isang sobra dito. So, ikakat ito ng dalawang 2.3. So, 5 pieces yung gagamitin namin dito. Kulang na lang ng 3. So, hoping may masobra doon sa eco cabin na at least isa or dalawa para ma-minimize yung problem or ma-solve. Kung hindi naman ma-solve, at least minimal na lang yung i-order at i-charge sa akin, syempre. Kasi hindi ko na yun pwedeng ipa-order kay client kasi fault namin yun. Mamaya, bukas ako mamaya. Pero okay lang kasi minor lang naman. Tapos ang masama pagka yung eco cabin yung nabitin yung yero ng ganung kalaki. O di ito. Itong nasa baba. No, sir, kaya pa? Ah, Kulang na sa tulog. kulang sa tulog. Ah, wala pa eh. Pagka yumaman na siguro. Mahirap ba? Iyan ah. Ganun-ganun lang. Kayo lang. Tingnan lang kasi baka mamaya hindi pa nakalaki nito. Sige. Tansya mo, ilang araw pa kayo dito? Ngayong linggo. Ngayong linggo. Final na yon lahat-lahat. Pagtuloy-tuloy. Kasi parang yun na lang naman na yung naging problema eh. Ito ata, meron din ata yun sir, di ba? Ah, Ayun, pag na sir, may sidings ba yan? ito? Ah, meron. Kasi dediretsuhin yan eh. Tapos sidings pa dun sa kabila niya. Ito. Ganito yung itsura nung starter clip. Yan. Naka-bend siya dito. Parang ano na din siya, drip edge dito sa baba. May nakaangat na 1/2. Tapos dito ipapatong yung standing seam. Spacing 60. So, medyo. Sa another problem, medyo may pagka-major problem yung dito kasi yung mismong panel yung bitin. Pero yeah, sanay na tayo dun. Sanay na tayong may mga ganyang klaseng sitwasyon. At ang solusyon lang nun is kailangan handa ka. Handa ka na i-take full responsibility yung problem kahit hindi ikaw yung nagsukat or hindi ikaw yung nag-estimate. Kasi ang isang napansin ko kaya tumatagal na nasusolusyonan yung problema kasi walang or merong
or kailangan lang ng isang tao na mag-stand up sa problem na yon, and then siya yung unang mag-iisip kung paano masusolusyonan. Kasi kung iisipin mo pa kung sino may kasalanan or kung sino una sisisihin, aabutin kayo ng ilang araw or linggo bago masolusyonan yung problema na yun. Pero kung kaya mong mag-stand up sa problem, pagka andyan na, you stand up, then face it, accept na kasalanan mo, dun na mag-i-start na makapag-formulate ng problema. Kasi kung uumpisan mo pa na titignan kung sino may mali, alam mangyayari. So, yan. Sabi nila, ngayong linggo na lang sila dito. Depende na lang kung gaano kabilis yung mga vended accessories na magawa. And yung blind rivets, kasi wala silang magamit dito sa mga moldings and vended accessories. So, ano pa ba? Ano pa bang hindi ko nasabi dito? So, overall, nasa ano na sila ngayon? Eco Havin, tapos itong 10 units na staycation, tong Matims, I think nasa 60 to 70% na sila. So, ayun. Anong oras na ba? 9:30. So, alis na ako at pupunta pa ako sa ibang site at hahanap pa ng ibang projects. So, yun lang. Lesson for today, stand up sa problema, accept, and formulate a solution. Don't waste your time na manisi pa ng ibang tao. Kasi useless yun. Kahit na-point out mo kung sinong may kasalanan or sinisi mo siya, hindi yun masarap sa pakiramdam. Magkakasakitan lang kayo or magkakasamaan lang kayo ng loob. Just accept it and pagtulungan na lang. So, hanggang dito na lang. See you again next time. Keep hustling.